Hello Marinduque. Nasa ikalawang araw na tayo ng paglalakbay ng nakabisikleta. Pasawat ang ating ruta ngayon. Tatahakin ng mga municipality ng Gasan at Buenavista. Kaya tara, sa patuloy ng paglilibot sa puso ng Pilipinas. Nagsimula ang aming pagbibisikleta sa Balar Hotel in Boac, Marinduque. Excited ang lahat sa panibagong araw ng pagbibisikleta. Pero medyo nadismaya lang ako nang nakita ko ang gulong sa likod ng aking bisikleta na walang hangin at flat. Buti na lang at merong electronic pump ang The Darlings at nahanginan agad ang aking gulong. Pero kailangan alalayan ko pa rin ang gulong kasi baka lumubot siya habang nasa biyahe. Sa ngayon, in-enjoy ko na lang ang pagbibisikleta patungo sa una naming destinasyon, sa Gasan Seaview Park. Mga 11.6 kilometers ang layo from Balar Hotel. Natuwa ako makita ang uri ng trapiko dito sa Marinduque. Weekday ng umaga at nagsisimula pa lang magpunta ang mga tao sa kanilang pagtutunguhan, either sa trabaho, eskwela, o kung saan man kailangan nila mapunta. Gusto ko ang simpleng buhay sa probinsya. Kung meron nga akong choice, mas gusto ko pong tumira sa labas ng Manila. Pero sa ngayon, enjoy na muna natin ang sariwang hangin dito at mga tanawin na nakakaanyaya. Oops, medyo lumagpas kami. Balik-balik. Nandito na tayo sa Gasan. Ang pangalang Gasan ay galing sa terminong gasang o gasang-gasang. Isa itong uri ng corals na matatagpuan sa baybayin ng Gasan. Nakarating na rin kami sa Gasan Seaview Park na dating tawag ay Gasan Reyes Park ng huling punta ko. At dito, naabutan namin ang iba naming kagrupo. Dito sa park, makikita rin ang tatlong isla ng Tres Reyes Islands. Tumasa ilalim pa rin sa munisipalidad ng Gasan. Makasaysayan din ang lugar na to dahil dito ginanap ang Battle of Marinduque noong 1945. Dito dumaong ang pinagsamang lakas na hukbo ng Amerikano at Pilipino para lupigin ang mga Hapon. Malapit lang ang susunod naming pupuntahan dito sa Gasan. Pero ang hindi ko inaasahan ay ang biglang ahon galing sa main road.
According sa Strava and GPS ko, medyo umabot din at least 9% grade ang taas dito. Kayang-kaya pa naman, para lang siya yung Bawak Church, mas mahaba lang ng konti. Nakarating din tayo dito sa St. Joseph, the Spouse of Mary Parish Church, o popularly known as Gasan Church. Isang napakagandang simbahan ginawa noong 1609. At syempre, throughout the years, meron na rin mga bagong dinagdag dito sa simbahan. Sa loob ng red brick wall na church na to, ay may impressive na interior. Hindi ko na nakuna ng video ang loob ng simbahan, pero mababasa mo sa vlog in detalye ang mga pictures na ito. Sa gilid ng simbahan ay merong meditation garden. Napaka-solemn at relaxing ng atmosphere dito. Dito sa taas makikita mo ang poblasyon at ang Tres Reyes Islands. Patuloy ang pagpedal namin pa south. Medyo mas malayo ang susunod naming destinasyon. Sa Barangay Malbog, Buena Vista, mga 17 kilometers away. Medyo napansin ko rin na medyo malayo na ako sa makasamahan ko. Dahil ako lang ang naka-folding bike sa grupo, alam kong hindi ako ganun kabilis pagdating sa patag. Usually naman sa mga rides ko, hindi ako nagmamadali. Chill-chill lang. Ina-enjoy ko yung paligid, pati yung mga tanawin. Tulad dito, napakaganda ng coastal road. Dagat nasa kanan, tapos makikita mo pa rin yung tatlong isla ng Tres Reyes Islands. Pero dahil part ako ng isang grupo at may schedule kaming sinusunod, I do my best to keep up pa rin. Pagdating namin sa Pinggan, sa Migasan, napansin ko medyo nag-iba na yung takbo ng bisikleta ko. Nang chinek ko, lumambot na naman ng gulong sa likod ng bisikleta. At dahil walang vulcanizing shop na malapit, and it would take time to inflate the wheel sa likod, nagpasya ako na isakay na lang ang aking bisikleta din sa support vehicle namin. Medyo nalungkot ako na hindi ako makasabay sa ibang nagbibisikleta. Pero ayoko namang i-hold yung schedule namin.
Naabutan na namin ng makasamahan namin pagdating sa Malbog, Buenavista. At nagsimula na sila mag-hike kasama kanilang mga bike paakyat sa Hainan Hills. At hindi siya madaling gawin. Kaya hanga ako dito sa mga bikers na to, katulad nila Levi and Sarah, na nagtyaga na iakyat ang bike nila dito sa makitid na daanan paakyat ng hills. Hindi ba Peter? Okay ka muna? Kaya. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered. Laking ginhawat siya nung makaabot kami sa taas. Nag-decide kami umakyat sa isang mas mataas pa na burol. Baka mas maganda yung view dun sa may taas. At sulit naman ang aming pag-akyat dito. Pakaganda ng tanawin dito. First time ko dito sa may Hainan Hills at hindi ko akalain na may mga tinatago pa palang kagandahan dito sa may Marinduque. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. Nakakaaliw panoorin yung mga bikers na parang mga langgam. Yung ibang grupo, very organized ang kanilang pagbibisikleta. Ang ganda lang tignan dito sa malawak na landscape ng Hainan Hills. Ito na ang last major stop namin sa pagbibisikleta. Na-enjoy ko tong Hainan Hills at na-imagine ko ito na maganda puntahan siguro kung mas maganda yung ilaw. May halong kaunting inggit habang pinapanood ko ang mga siklista na lumayo at mawala sa aking paningin. Bababa sila sa trail sa kabilang side ng Hainan Hills at mamaya magkikita-kita ulit kami sa may Malbog Hot Spring. Sana makabalik ulit ako dito at ma-experience ko din yung trail na dinaanan nila. Sa ngayon, happy naman ako makita ng lugar na to. If you enjoyed the video, please like, share, and subscribe sa channel. Ito po si Ferds Decena hanggang sa susunod na adventure.